Ngayon po ang unang araw ng 4-day state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Japan. Inaasahang sentro ang usapin sa energy security sa gitna ng krisis sa Middle East. Live mula sa Tokyo, Japan. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maricel, ano-ano yung mga magiging agenda sa unang araw ng state visit ni PBBM dyan? Angela, mamayang gabi inaasahan na nga na makakarating na dito sa Tokyo, Japan si Pangulong Bongbong Marcos at una sa kanyang agenda ang pagharap sa Filipino community dito sa Tokyo. Sabi ng Department of Foreign Affairs, higit kumulang 340,000 ang mga Pinoy na nananatili dito sa Japan. Kalahati daw niyan ay mga temporary migrants, ang iba sa kanila nagtatrabaho bilang teachers, mga engineers at yung iba nasa healthcare industry. Ang sabi ng DFA, napaka-importante ng pagbisitang ito ni Pangulong Bongbong Marcos, lalo't ito ang kauna-unahang state visit ni PBBM dito sa Tokyo, Japan. Yung iba niya kasing mga pagbisita, usually mga business at official. Ito, invited talaga siya ng Prime Minister ng Japan. Importante raw ang pag-uusapan ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Prime Minister Sanae Takaichi ng Japan dahil dito pag-uusapan nila yung cooperation between the two countries, particularly doon sa energy security, lalo na ngayon na hindi pa rin natatapos ang krisis dyan sa Middle East. So titingnan nila kung ano-anong mga aspeto pwedeng magtulungan ng dalawang bansa at hindi lamang yung benepisyo na pwedeng makuha ng Pilipinas kundi ng buong ASEAN region, lalo na ngayon na alam din naman natin na nananatili o tumatayo bilang chair ng ASEAN ang Pilipinas. Maliban dyan, inaasahan din na magkakaroon ng pag-uusap tungkol sa defense cooperation, lalo na ngayon medyo umangat ang level ng Japan pagdating doon sa balikatan. From an observer, talagang for the first time na kasama sila doon sa exercises dyan sa ating bansa. Bukod dyan, pwede rin mapag-usapan yung tungkol sa maritime security. Hindi inaalis ang posibilidad na matatalakay dyan yung issue tungkol sa West Philippine Sea. Inaasahan din na kasama ni Pangulong Bongbong Marcos si First Lady Liza Araneta Marcos pagtungo sa Imperial Palace kung saan ay magkakaroon sila ng courtesy call at ng welcome ceremony kasama ang Emperor at Empress ng Japan. Bukod dyan, Andre at Angela, inaasahan din na magkakaroon ng ilang mga bilateral agreements, mga lalagdaang kasunduan sa larangan ng trade and industry. Ang hindi pa malinaw sa ngayon ay kung sino-sino ang bubuo ng delegasyon ng Pilipinas patungo dito sa Japan. Ang malinaw lang sa atin ngayon, simula ngayong araw hanggang Biyernes, mananatili dito si PBBM sa Tokyo para sa 4 na araw na state visit. Andre, Angela? Well, sino ba yung itinalaga ni PBBM na caretaker natin ngayon dito sa ating bansa habang wala siya? Usually, Angela, ina-announce yan oras na magbigay na ng departure statement si Pangulong Bongbong Marcos. Mamaya, mga bandang tanghali, magbibigay ng departure statement si PBBM dyan sa Villamor para ilatag niya yung kanyang mga agenda. Madalas na dyan din binibigay ng Presidential Communications Office kung sino yung pwedeng tumayo bilang caretaker. Pero matatandaan natin doon sa kanyang mga previous visits sa ibang bansa, binubuo siya ng 3 kalihim, kabilang ang Executive Secretary at yung dalawa kung sino yung naiisip ng Pangulo na akma para maging caretaker sa panahon na yon. Andre, Angela? Alright, maraming salamat, Maricel Halili. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.